Magandang umaga mga kapatid. Sa ngayon ating pagsamba, first time natin gagawin, kayo po ay nasa bahay habang ang sermon na ito ay maririnig ninyo, mapapanood nyo dyan lamang sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng inyong mga cellphone, mga gadget, ay sama-sama po tayong sumamba sa Diyos kahit na hindi po tayo nagkikita, no, at nagsasama-sama. Pero alam po natin na ating mga puso ay magkakadikit na magkakasama dahil tayo po'y pinag-isa ng Panginoon kahit po sa ganitong mga sitwasyon. Ang ating po tatalakayin ngayong umagang ito ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 8 verses 23 up to 27. Hayaan niyo pong basahin ito. Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us! We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Siya po magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na sumamba kahit na hindi kami magkakasama. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Sa aming pakikinig ng salita, magturo po kayo sa amin at magbigay sa amin ng mga instructions kung paano kami mamuhay, Panginoon, ng tama at patuloy na magpalakas sa aming pong pananampalataya kahit sa ganitong mga sitwasyon namin. Pinagkakatiwala namin ang aming pong buhay sa inyo. Kailangan dapat purihin, sambahin sa oras na ito hanggang sa mga susunod, Panginoon, na panahon dahil kailangan karapat-dapat po, Diyos. Salamat po sa inyo ang papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang title po natin ngayon ay ang Kristiyano sa mga mahihirap na sitwasyon. Masarap sumunod sa Panginoon kapag masaya ang buhay. Maganda ang trabaho, maunlad ang takbo ng negosyo, walang sakit ang mga bata o ang pamilya, walang disturbances, walang difficulties, walang tension, walang conflict. Ngunit ang realidad ng buhay pananampalataya ay hindi laging ganon. Kaakibat sa pagsunod ng mga pagdaan sa mga mabibigat na sitwasyon at hindi inaasahang pangyayari. Upang kung saan ang pananampalataya ay malililo, mahuhubog sa gusto ng Diyos upang tayo ay turuan ng ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa ating pagharap ngayon, sa ating sitwasyon na tayo ay naapektuhan ng virus na COVID-19, simpleng sakit lang, ngunit nakaapekto sa buong mundo at na-threaten ang lahat ng ekonomiya, ng kalusugan ng mga tao sa buong mundo. At ang ibang bansa ay mas malubha ang pinagdaraanan. Mas marami ang record ng mga namatay kumpara sa atin. Bilang Kristiyano, paano tayo haharap sa ganitong mga sitwasyon? Mga nakakatakot na sitwasyon. Sa Matthew chapter 8, ang mga alagad ay inutusan ng Panginoon na tumawid sa kabilang lugar ng Pampang dahil doon naman sila pupunta para magministeryo. Ngunit habang nasa gitna na sila, ay nakaranas sila ng pagdating ng malakas na bagyo na halos sirain ang sinasakyan nilang bangka sa gitna ng lake na hindi mababaw kundi ito ay malalim. Ngunit nakalagay doon ay natutulog si Jesus. How come na hindi naapektuhan si Lord? But we know that is also a human, sabi ng Bible. Hebrews chapter 12 verse 2, nakalagay doon, He is the pioneer. Ibig sabihin, nauna. Then He is the perfecter of our faith. As a human, He possesses faith also. But that is complete. Hindi katulad po natin, no? Ang ating pong pananampalataya ay minsan humihina, minsan malakas. Pero yung kanyang pananampalataya ay buo. Sabi doon, He is the perfecter of our faith. Meaning, siya yung nagpapadalisay nito. Ang kanyang pananampalataya ay dalisay. Pioneer siya. Tayo naman ay hindi, at siya yung nagpapadalisay nito. Ngayon, bilang Kristiyano, kailangan patuloy po na maging dalisay ang ating pong pananampalataya. Ngunit may mga hadlang ang pananampalataya, ang
pagpapalakas nito, ang pagpapalago nito. Ano ba yon? Makikita natin sa passage, ano po yung naranasan, ano po yung naramdaman ng mga alagad niya. So makikita ho natin yung fear. Ang fear po isang natural reaction sa isang threatening situation. It is unpleasant emotion. Kailan mo ba kayo natatakot? Di ba kapag nanonood kayo ng mga nakakatakot na movie, mga horror po, no? Hindi nyo malaman, meron kayong unpleasant emotion na nararanasan po ninyo. So ganun din po. It is unpleasant emotion to a known understood threat. Ibig sabihin, ang fear po ay natatakot tayo kasi alam natin na nakakatakot talaga yon. It is unpleasant. It is a known understood threat na nagre-result po ng panic. So, ganun po yung nararanasan natin. Ikalawa, nagiging hadlang din sa pananampalataya ay ang worry. So, ano bang kaibahan ng fear at ang worry? Ang worry naman is, it is a complicating things. It complicates things. It feeds negative thoughts to your fear. It's choking you. No? Para ho tayong sinasakal. Paralyzing you para hindi ka makagawa ng mga bagay na dapat mong gawin. Marami sa ating mga Kristiyano ay nagiging warrior at hindi nagiging warrior. Lalo na kapag nagkwentuhan tayo, di ba? Pag nagkwentuhan tayo sa mga chat, sa mga GC natin, at kahit mga hindi pa nangyayari, mas lalo po tayo natin tinatakot yung ating pong mga sarili. So hindi tayo nagiging warrior, tayo po ay nagiging warrior madalas. Ikatlong possible na nagiging hadlang sa atin na ito po ay konektado, no? Ang fear, ang worry, ikatlo naman yung tinatawag na anxiety. Anxiety is a feeling of dread, yung sobrang takot na takot ka. It is a fear of death na hindi mo naman alam kung saan ang gagaling yung kinakatakutan mo. Kung paano yung fear, kitang-kita mo, samantalang ang anxiety ay hindi mo naman alam talaga kung saan ang gagaling yung kinakatakutan mo. Pero, nababalisa ka, natatakot ka ng sobra. That is anxiety. Kaya meron pong tinatawag na anxiety disorder. Natatakot sa tinatawag na hindi mo naman alam kung bakit ka dapat matakot. O kung ano yung kinakatakutan mo. That is anxiety. When fears swell, kumbaga, kapag ang takot po ay lumago, nanganganak ng worry. Then later on, anxiety. Ang mga bagay nito ay nag-overwhelm ng emotional na kalagayan. At ng tinatawag na mental na kalagayan. So mabigat doon, ito ay nag-e-effect sa ating physical na katawan. Maraming negatibong effect. Ang fear, ang worry, and anxiety. Pag lumala ang takot, nagdudulot ng panghihina ng buong katawan at ng karamdaman. Damay-damay na. Ganun po yung effect ng mga bagay nito. This time, naranasan ng mga alagad ng mga bagay nito. Ano yung mga truth na maobserbahan natin sa passage na ito? Patungkol po sa pagharap natin sa mga sitwasyon. Kasi alam ko po na marami po sa atin ang nagkaroon po ng fear, nagkaroon po ng worry sa naranasan po natin sa panahon natin sa ngayon, itong COVID-19. Una, dahil ito po ay parte, no? Naniniwala po ako na dinadaanan natin ngayon ay parte ng pagsubok natin bilang isang Kristiyano. So, ano ba yung mga truth natin makikita? Una po, ang problem na ito may come on us in a very surprising way. Ibig sabihin, dumarating ang mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Okay lang sana yun. Pag sinabi mong may test kayo, alam mo, makakapag-review ka. Pero yung sa pananampalataya, minsan, mga kapatid, nakakot by surprise tayo. Hindi natin inaasahan, dumarating na lang bigla. Ewan ko po kung ano pa yung mga pagsubok na yung naranasan. Katulad nitong COVID-19, hindi natin inaasahan na ganito kalaki ang magiging effect nito sa ating mga buhay. Ganun ang pagsubok ng pananampalataya. Dumarating sa atin na hindi natin inaasahan. Itong sitwasyon natin ngayon, lahat po tayo ngayon,
ay nandito, nakakulong sa ating mga tahanan. At may oras ang pamamalengke at hindi ho natin minsan alam kung kailan mauubos yung ating stock sa na pagkain sa loob ng bahay natin o sa loob ng rep natin. But part ito ng ating tinatawag na pagsubok. Yung maganda ang mga sitwasyon, biglang may mangyayaring hindi maganda at maapektuhan na tayo. Sabi po ng verse 24, "Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat." Ang ganda naman ng kanilang paglalayag. Ang ganda naman ng kanilang pagtawid. Walang hangin na malakas, walang malalaking alon. But suddenly, biglang may dumating na malakas na bagyo doon sa lake na yon. Sabi nun, so that the waves swept over the boat. Halos bumabangga talaga ang mga alon na ito sa boat. Halos iniisip nila, masisira yun, lulubog sila. Ganun na po yung kanilang nasa isipan. Ang characteristic po ng storm, ang characteristic po ng storm ay una, sudden. Sabi nun, storm came on them unexpectedly. Tapos, furious. So, sobra pong nagagalit, nangangalit po yung storm. Turbulent appearance. Tapos, wavy. Kumbaga, malalaking mga alon. It is a frightening experience. So, ang ating pong tinatawag ng una makikita nating katotohanan doon sa passage is part po ng pagsubok natin is a problem may come on us in a surprising way. Ganyan ang pananampalataya. Minsan, pinaparanas ng Diyos sa atin na ma-surprise tayo sa ating pong mga pagsubok. Ikalawang bagay. Panic and fear is our usual reaction toward our storm. So, ang reaction natin, panic, fear. Nung dumating ang storm, nakita nila mga malalaking alon at halos sirain ang sinasakyan nilang bangka. Ano reaction nila? Natakot at nagpanic. Kung kayo ay matatakot at manganganak ito ng worry, hindi tayo makakagawa ng tama at lalo magpapahina sa atin. Kapag na-overwhelm tayo ng takot, nagpapanik tayo at hindi tayo nakakagawa ng tama, ano ba dapat nilang gawin? They should pray to God. Or they should trust the Lord, which is in their side. Dapat kasi, nung nakaranas sila, huwag kayong wala na nagsabi na, huwag kayong mag-alala. Kasama naman natin si Jesus. Andyan lang siya. Ba't nakalagay doon? But Jesus was sleeping. Ano ang lesson nito sa atin? Sabi doon, but Jesus was sleeping. Ang tanong, natutulog kaya si Lord? Ano sa tingin ninyo? Sasabihin ninyo, hindi natutulog si Lord. Dahil may song na natutulog ba ang Diyos? Pero baka natutulog si Lord because He is also a human. Pero hindi yun ang question. Hindi yun ang realidad. Hindi yung tinatawag na kung natutulog ba siya o hindi. Hindi yun ang pinaka-nais nating punto. Ganito yung mga kapatid. Ang lesson nito, hahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mabibigat na problema at wala siyang gagawin. Bigat, no? Ulitin ko po mga kapatid. Hahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mabibigat na problema at wala siyang gagawin for a while. Because, tinetest niya ang ating confidence at ang ating pananampalataya kung tayo nga ba ay magtitiwala sa Diyos. Kung sa tingin natin, hindi dinidinig o hindi kumikilos ang Diyos sa panahon na may problema tayo. Kasi kapag hindi kumikilos ang Diyos, una natin tinatanong, buhay ba talaga ang Diyos? Kalawa, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Bakit niya ako hinahayaang dumanas ng ganitong mga pagsubok? It is a question of doubt. Yun yung magandang mga kapatid. Ang lesson nito is God will allow us na dumaan sa ganung klase ng mga sitwasyon. Ang tanong, kung hindi tumutugon ang Diyos, kung siya ay nananahimik, magtitiwala ka pa ba sa Kanya? Susunod ka pa ba sa Kanya? Kung wala ka ng kakainin, paglipas ng mga araw, will you still pray?
Will you still obey God? That's the question of faith. Kumusta tayo mga kapatid? Kumusta yung pagtitiwala natin? Ikatlong bagay. The reality of Jesus' presence in our lives is enough to overcome our storm or problem in life. Sabi sa verse 25, the disciples went and woke him saying, Lord, save us! We're going to drown! Alam ng Lord, no? Alam ng Lord na nagpapanik sila. Alam ng Lord kung gaano sila nawawalan ng pag-asa. But praise the Lord, no? They went to Jesus Christ. Ginising ang Panginoon. Sabi niya, malulunod na tayo, Lord. Ano kaya sa tingin niyo yung master na nagtuturo ng pananampalataya sa kanila, tapos kitang-kita ng Panginoon yung pagpanik. Yung pagpanik nila. Maybe, di ko alam maybe the Lord was disappointed. Alam niyo kung bakit? Kasi bago mangyari yon, nandun sila sa tinatawag ng ministry na kung saan pinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa pagpapagaling. Siguro sinasabi ng Panginoon sa kanila, you saw the miracles that I've done. Yung sa verses 1 to 4, yung pagpapagaling ng lalaki na may ketong. At that time, yung ketong walang kagalingan. Ikalawa, yung pagpapagaling sa centurion servant who was paralyzed and terribly suffering sa verses 5 to 13. And sa verses 14 to 17, sabi doon, He heals many people. Enough para pagtiwalaan ng Panginoong Jesucristo na kahit dumaan sila sa mga storm, mga problema ng buhay, they should trust the sovereign God. They should trust the power of God. Kasama nila si Jesus, pero hindi sila nagtiwala, kundi nag-react po sila ng buong takot. Ano sagot ng Panginoon? Sa verse 26, He replied, You of little faith, why are you so afraid? Hindi po sinasabi ng pananampalataya ni Pastor ay sobrang lahat. Gusto ko pong i-level lahat tayo, magkakapareho po tayo mga kapatid, na tayo ay dumadaan sa paglililok, no? Pagbuhubog ng Diyos ng pananampalataya natin sa Kanya. Sabi niya, He replied, You of little faith, why are you so afraid? So human na tayo po ay matakot at magpanik. Sabi doon, then He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. He rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Now, how can we apply this truth in our situation? Ang sasabihin ba natin, i-review ba natin yung COVID-19? COVID-19, huwag kang tumama sa akin. Ganun ba gagawin natin? Sa tingin ko mga kapatid, kung i-apply natin ito, ang COVID-19 ay ma-relate natin hindi sa storm, kundi sa lake. Yung mismong lake. Ang tawag po kasi natin dyan yung lake na yan. Yung lugar ng testing. Testing ground natin yan. Ang lake ay lugar na kung saan ito yung dinadaanan ng pagpapatibay ng Diyos sa ating pananampalataya. Andyan na yung COVID eh. Yung ba sasabihin natin, COVID-19, huwag kang tatama sa ganitong lugar. Can we command that? Hindi, tumapa na sa atin. So, anong gagawin natin? Hindi man tayo tinamaan ng physical talaga ng virus, pero yung effect nito meron na. Nandiyan na sa paligid. Kung tatanungin siguro ako, Pastor, pwede pa? Siguro we can pray, no? Pero sa tingin ko, if we interpret it, we apply it, yung COVID-19 na situation natin ay parang katulad ng lake. Ang tanong lang, andyan na yan eh. Paano ba tayo magre-react? Paano ba natin i-apply yung pananampalataya natin? Yun yung COVID-19, yun yung lake natin. Ano yung dapat i-deal natin? Dapat i-deal natin yung reaction natin. Yung takot, yung panic, yung anxiety, yung worry. Yun ang dapat natin harapin. Minsan, ang problema natin ay hindi yung literal na problema natin. Kundi ang dapat natin i-deal ay yung mga sarili natin, mga kapatid. Yung doubt, yung takot. The way we react. The way we respond. The way na maging paranoid tayo, mga kapatid.
at tinitingnan tayo ng mga tao sa paligid natin ng mga Kristiyano, pero sobrang kumatakot tayo. Di ba? Sabi ni Pastor EJ, it's too difficult to evangelize people if we, Christian, ourselves, are the most threatened of all. Sa totoo lang mga kapatid, ito yung time na dapat mag-share tayo ng Word of God. Ano, Pastor, paano naman tayo mag-share? Kasi hindi nga tayo pwede lumabas. Pero ito yung the best time. Let us use social media to share the Word of God. But how can we share the Word of God kung tayo mismo ang naapektuhan? Masyado tayong threatened. Paano nila makikita yung confidence? Paano nila makikita yung kapanatagan ng puso natin? At may transfer natin sa kanila kung tayo mismo ang apektado nito. What should we do? Anong dapat natin gawin sa mga truth na yan? Number 1, do not feed your faith by your fear. Because God will never change. Ang tendency kasi natin, we acquire so much information. Walang masama mag-acquire ng information, but we feed our faith ng mga takot. Hindi pa mangyayari, natatakot na tayo. Do not feed your faith by fear. Because God will never change. Alam po natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagkalinga sa kanyang mga anak. Kung paano yung sinabi na all things work together for good. Sino sinasabihan niya? For those who love Jesus Christ. For those who love God. Mahal po ba si Lord? All things work together for good. Do not feed your faith by fear. Ikalawa, let us trust the plan of God in the midst of difficulties in life because God is sovereign. Dumadaan tayo ng ganito, God has a plan in our life. Trust it. Minsan hindi mo makita kung anong plano ng Diyos, pagtiwalaan mo lang siya. That's part ng ating faith. Ikatlo, let us discover the lessons that God is teaching us in the midst of this situation. He has a purpose. Meron siyang itinuturo sa atin sa panahon na dinadaanan natin itong mga bagay na ito. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pagtingin sa ating sitwasyon sa ngayon, God is talking to the world kung ano yung ginagawa ng mga tao sa buhay nila. God is reminding us sa mga priorities natin. Ano ba yung mga ginagawa natin sa ngayon? Do we prioritize God sa buhay natin? Una ba talaga natin si Lord? Anong ginagawa ninyo? Diba? Anong ginagawa ninyo mga kapatid? Inuunan niyo ba talaga siya? Worship service natin. Dami tayong alibay. Dami natin alibay. Hindi ko man alam yung mga reason ninyo kung bakit o hindi. Pero alam ng Diyos. God is reminding us about our priorities. Kung Christian ka, you must prioritize the Lord. Diba? Halagay naman, seek ye first the kingdom of God. Yung ano po natin to give glory sa Panginoon. Hindi ko na sasama yung blessing. May kasama kasi blessing yun Diba? And all these things shall be added unto you. But ang una natin is seek first the kingdom of God. Sa totoo lang, ang daming binago ng COVID-19 sa buhay natin. Tama po ba? May nabasa akong post, dadagdagan ko na lang mga kapatid. Nakalagay doon. At sa tingin ko, ito yung unang statement ay akin. Mas pinapaigting ng Diyos ang ating spiritual na buhay kasi mas marami tayong panahon para manalangin at magbasa ng Biblia. Tama po ba ako? Ngayon, mas marami tayong time magbasa ng Biblia. Huwag mo naman ubusin sa panonood ng TV, huwag mo naman ubusin sa paglalaro ng gadget mo, pag-ayos ng bahay. Mas marami kayong time. Hindi mo naman pwedeng ikatwira sa Lord. Pastor, wala akong time Ngayon, mas marami ka ng time. Yun yung priority, di ba? Seek the will of God. Magbasa ng Biblia. Ang daming pinaluhod ng mga tao para manalangin dahil marami nang nakalimot. Marami ng tao mas naging mapanalangin dahil sa COVID-19. Binuo yung pamilya na minsan lang kumain sa kapagkainan ng sama-sama. Napapirmi yung mga anak na pasaway sa loob ng bahay. Yung mga sakit ng ulo. Andun lang sila. Sabing maglalabas. Ngayon, hindi na talaga pwedeng lumabas.
Natutong kumain ng masustansyang mga pagkain katulad ng gulay, napainom ng mga masustansyang mga inumin katulad ng mga kalamansi juice, at iba pa. At yung iba ay napilitang mag-exercise, wala na kasi silang magawa. Napipigilan din ang mga masasamang tao gumawa ng masama sa panahon natin ngayon. Kasi kahit sila mismo natatakot din. Pinapakilala din kung sino-sino yung may mga puso na talagang gustong tumulong. Kasama na rin kung sino talaga may sincerity at hindi lang namumulitika. Alam natin kung sino-sino mga yun. Hindi na tayo mababanggit. Nababawasan na din ang mga polusyon sa hangin, bunga, kasi nang sarado ang mga pabrika at hindi masyadong bumabiyahe ang mga sasakyan. Napipilitan tayong maglakad. At maganda ito sa ating mga katawan. Ako personally, mas lalo ako magiging excited na umattend ng church kapag natapos na ang quarantine na ito. Dahil namimiss ko po yung pagtitipon natin, mga kapatid. Kayo po ba, namimiss nyo rin po ba kami? Namiss ko yung sama-samang pagsamba, sama-samang pagpupuri sa Diyos, sama-samang malaya ng pagkamay, beso-beso, na pwede tayong maging blessing sa kanila, sa bawat isa sa atin. Nagpapaalala ito sa atin na hindi natin hawak ang buhay. Kaya dapat laging gising ang buhay, pananampalataya at pagsunod sa Diyos, mga kapatid. As I end the sermon for this morning, or for this day, do not feed your faith by fear. Fight your worries by the word of God. Let us not do foolish things. Let us trust God. Let us obey God's instructions in times of these conditions. Huwag na ho tayo magpasaway. God is powerful sa COVID-19. Stay in the Lord's presence. Diba sabi ng Psalm chapter 91, whoever dwells, sabi doon, and make the Most High as our shelter and refuge. Let us make God as our shelter and refuge. And let us stay in the Lord's presence. Because in the Lord's presence, there's always peace. There's always protection. I believe there's always provision. Because siya po ay nagmamahal sa ating lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. At naway patuloy po kayong magkaroon ng kapayapaan at nandoon sa presensya ng Panginoon. Sa pagkakataon na ito, let us encourage one another, mga kapatid. Let us strengthen faith of everyone dito sa members ng Bread from Heaven, o sa mga makakapakinig ng mensahe ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At naway, sumayin niyo ang favor ng God at ang blessing ng God sa bawat isa sa atin. Salamat po, mga kapatid. Let us pray. Salamat, Panginoon Diyos, sa oras na ito. As kayo, Panginoon, ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, kumikilos sa mundo. Alam po namin na walang aksidente. Meron kayong itinuturo at inire-remind sa amin. Lord, nawa, Panginoon, ng iyong salita, ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng encouragement, ng instructions mula sa inyo. Salamat dahil meron kaming Diyos. Meron man kaming bagyo. Meron man kaming COVID-19. Meron man kaming, Panginoon, mga kinakatakutan. Pero alam po namin, papalatanin ko ng pananampalataya. At kami, Lord, ay patuloy po ng kakalagayan. Patuloy kami magtitiwala na kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na nagmamahal at hindi kami pababayaan. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagkalingan niyo sa amin. Sa inyo ang papuri at ang parangal at pasasalamat. Sa inyo ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. At ang patuloy na pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo, lahat po ay magsabi ng Amen.